pag-usapan ngayon natin itong lumang report from ABS-CBN News. Na itong si Duterte pala mga ka-streetwise, no? Meron pala siyang psychological disorder. 'Di ba? Meron pala siyang psychological disorder si Digong. Ito po ay base po sa court decision. So ano ba sinasabi ko dito? Tandaan po natin mga kababayan na yung psychological disorder mga ka-streetwise, namamana po yan. Kaya naman pala sinto-sinto si Sara. Meron palang pinagmanahan. Ito ay ipi-play ko na lang to sa cellphone. Actually, na-content ko na to kahapon, nadaanan ko na. Pero ito hiwalay na content ito. Ito po, balita po ito sa TV Patrol nung 2016 ata. Ito, nung election to eh. Teka lang. Ayun na, ayaw ma-play. Ito, yan. So, ano ba gusto ko sabihin dito? Naalala niyo si Elizabeth Zimmerman, yung unang asawa ni Digong. Kasi ngayon, kabit na lang ngayon si Hanilet. Oo. So, ngayon mga kababayan kasi, nagkaroon pala ng annulment case itong si Elizabeth Zimmerman at saka si Digong. At napatunayan po sa korte na si Duterte po ay merong narcissistic personality disorder. May mental health issues po si Digong. Oh. So ngayon, kapag meron pong mental health issue si Digong, nahawa po yung anak doon. Namamana po yan. O, di ba? So, ang point natin dito, ito po, dokumentado po ito. Na-assess po ito ng psychologist at inaprubahan po ito ng korte. Kaya naman pala mamamatay tao si Digong. Kaya naman pala ang galing yung mambola. Kaya pala kapag nagsalita, palagi nakafocus sa sarili niya. Kaya naman pala, na kunwari, may pakialam siya sa feelings ng mga tao, pero in reality, hindi naman pala totoo yun. Isipin nyo nagkaroon po tayo ng presidenteng may Celtic. At sa 2025 mga kababayan, 2028, sorry. At sa 2028 mga kababayan, sabi po ni Sara Duterte, siya daw po itatakbong presidente. So ganun po tayo katanga. Magkakaroon po tayo ng dalawang presidenteng may Celtic. Mag-ama pa. Diba? So tingnan nyo ito Batay sa psychology. Sabi dito, ang layo ng sinasabi mo sa content title mo. Tapos na ako dun kararating mo lang ba? So ito, tingnan nyo ito Batay sa psychological assessment kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte noong taong 2000 na naging basihan ng annulment ng pagsasama nila ng kanyang unang asawang si Elizabeth Zimmerman, hindi siya kadalasan nagsisisi sa kanyang mga naggagawa. Di ba? So sabi po na nag-assess kay Digong, Hindi siya kadalasan. Ang sabi po narinig nyo ba? Hindi ko kasi pwedeng i-play dito kasi baka copyright tayo, ABS-CBN to So sabi nga po nag-assess nga po kay Digong, pag may ginagawa daw kasalanan si Digong, hindi daw po siya nagsisisi. Di ba? So psychopath nga. Di ba tayo mga kababayan tayo, di ba? Tayo, pag meron tayong nagagawang mali sa kapwa natin, nakakaroon tayo ng konsensya. Di ba? Si Duterte pala walang ganun. Sabi po ng psychologist, at ito po ay inaprubahan ng korte. Di ba? Continue natin. Sa nagsisisi sa kanyang mga naggagawa. Ayon pa sa psychological assessment, mayroong narcissistic personality disorder o masyadong nakatuon si Duterte sa kanyang sarili. At dahil umano dito ay nasasaktan at nababaliwala niya ang damdamin ng ibang tao maging ang kanilang karapatan. Di ba? So kaya naman pala. Ito na ba yun? Sa kanyang So mga kababayan, alam niyo yung sabi ni Digong sa Hong Kong, 'di ba? Ang sabi niya, yung ginawa ko ba na tukhang ayun ba ay para sa akin o para sa taong bayan? Actually para sa iyo 'yun, para kay Duterte 'yun kasi po gawain po talaga ng isang may saltik sa ulo 'yun. Yung saktan at patayin po ang kapwa-tao. Kasi wala kang konsensya eh. Tandaan niyo mga kababayan itong report po na to. Ito pong report po na to, 'di ba? Aprobado po ito ng korte. 'Di ba? Aprobado ito ng korte.
At ito po ay verified ng psychologist. Grabe tong pamilya na ito mga kababayan. Kaya naman pala si Sara, pabagsalita, parang sinto-sinto. May pinagbanahan pala. Oh. Umano dito ay nasasaktan at nababaliwala niya ang damdamin ng ibang tao, maging ang kanilang karapatan. Base pa din sa assessment na kasama sa court records. Impulsive si Mayor Digong at hirap kontrolin ng kanyang emosyon. Hindi rin daw nakikita ni Duterte ang epekto ng kanyang mga ginagawa sa ibang tao. Sa huling bahagi ng assessment ng psychologist, sinabi na wala siyang sense of guilt o pagsisisi sa mga Kita mo tandaan nyo Sabi ng psychologist mga kababayan na nag-assist kay Duterte, wala siyang sense of guilt. Kaya naman pala kay 30,000 po ang pinatay, wala siyang konsensya. Kayo ba mga DDS dyan sa Hong Kong at dito sa Pilipinas, naisip nyo ba to? Ginagamit nyo ba mga utak ninyo? Ito, court decision po ito at verified po ng psychologist. Ebidensya po ito na sinto-sinto po si Duterte. Di ba? O, continue pa natin. Sige, isa pa. Ng assessment ng psychologist, sinabi na wala siyang sense of guilt o pagsisisi sa mga bagay na kanyang nagagawa. At sa halip, binibigyan katuwiran niya ang kanyang mga nagagawa. Tumangging magkomento. Tandaan nyo ito, balita ito 2016. Hindi pa presidente si Digong. So ito mga kababayan, naputunayan po natin ito sa 6 na taon po na pagiging presidente ni Duterte, tama po ang assessment ng psychologist. Tama po. Wala pong sense of guilt si Digong at kapag palpak na nga po ginagawa niya, lumulusot pa. Di ba tama, di ba? Ito lumabas ito 2016. Itong balita na to. Teka lang. 2016. Wala pa tayong kaalam-alam kay Duterte noon. No, and then after noon, naging presidente si Digong, tama po ang assessment ng psychologist. Ano nangyari? Patayan. Pagsisinungaling, pagdanakaw, at wala siyang pakialam sa feelings natin. Ang lupit, di ba? Oh, continue. Assessment kay Duterte, bagamat kinumpirma nito na sa kanya nang galing ang naturang paglusuri na kinastigan ng korte noon. Pero nilinaw ng psychologist na si Natividad Dayan, kadalasan ng rason ang psychological incapacity sa paghihiwalay ng mag-asawa. Hindi, pero ang point dito mga kababayan, di ba, aprobado ito ng korte at siya mismo nag-verified. So ngayon mga kay-streetwise, kaya naman pala si Sara may pakaganon din. So tinan nyo to. Alam ko napanood nyo na to Pero ito, tinan nyo to. Malamang alam nyo na to Tinan nyo. Ito. Assassination threat. Yan So ito po yung interview ni Sara, yung press ko ni Sara nung nakaraang buwan ata ito, no? Oh. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. O di ba? Walang sense of guilt din si Sara. Si Sara ganun din, walang sense of guilt. Kahit na magsinungaling siya, kahit na po nabuka siyang tanga, wala siyang pakialam sa sinasabi po ng ibang tao. Ang importante, kung ano sasabihin niya, ayun ang totoo. O, so, mana-mana din. Ito may papakita ko sa inyo, no? Ano yan hereditary po yan Hanapin natin to sa ano. Hereditary po yan Saan na ba yan? Wait punta tayong Google Ano ba yan? Mental disorder, hereditary. Saan na ba yon? Ito, tinan nyo Papakita ko sa inyo. Inheriting. Wait. Ito. Share screen. Ito. Yan, kita nyo ba? Yan, okay, lakihan natin So, inheriting mental disorder. Isko, Sara, sinto ka. So, ngayon mga babayan, makita lang natin ito. Ito yan Oh. Kapag ang tatay, ito yung kulay orange, ayun po yung affected po ng
mental disorder. Yung orange, yung yellow po hindi, 'di ba? So, isin nga natin 'to, di ko makuha. Yan, ito. Okay. Yan. Kita nyo ba? Kita nyo ba yung graph? Yan, kita nyo naman yung graph eh. So mga kababayan, kapag ang isa po sa mag-asawa ay mayroong mental health disorder, 50% po namamana po ito sa anak. At 50% din po namamana ito sa apo. O, di ba? So, tinan niyo base sa korte, base po sa assessment ng psychologist, at base po sa siyensya, di ba? Namamana po yung mental health disorder. So, ang tanong dito, si Sarah ba meron? O, di ba? So, ito continue natin to. Nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. Sola. Huwag kang mag-alala, ma'am. O, di ba? Tinan niyo, di ba? Bobo po talaga to si Sarah. Oh, sinabi niya na wala daw pong assassin, wala daw pong gunman, wala daw po siyang kinakausap para patayin po ang presidente, si First Lady at saka si pangalan nito? Si Martin Romualdez. Wala daw yung problema ni Sarah. 'Di ba? Nasa internet age na po tayo, napakadali na po hanapin nito. Oh, tingnan niyo dito Sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Oh, no joke daw. Abnormal. 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 Abnoy, kaya naman pala nagawa ni Sarah ito. Kasi po, base po sa korte, si Duterte po sinto-sinto. So kaya pala sinto-sinto rin pala si Sarah. Di ba? At tandaan natin mga kababayan po, no, itong malupit dito. Ito. Taka lang. Ba't tayo lumipat? Ito. Okay, ito malupit dito. Uto-uto talaga itong mga DDS na to no? Ang malupit dito mga kababayan, yung ginawa nga po ni Sarah, parte po ito ng verified. Di ba? Ang puto naman. Wait lang O yan. So yung mga kababayan ito, alam naman po natin na yung ginawa po ni Sarah ay parte po ito ng what we call this, ng Article of Impeachment, Article 1. No? So, respondent betrayed the public trust, committed culpable violations of the Constitution, or committed high crimes on contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the incumbent President, First Lady, and Speaker of the House. Diba? As publicly admitted by her in a live broadcast. O diba, tapos ngayon, bigla niyang babawiin. Sinto-sinto nga. Sinto-sinto nga mga babayan. Diba? So kayo ba, naniniwala ba kayo dito sa court decision? At dito po sa nag-assess po kay Duterte na siya po ay merong narcissistic personality disorder? At naniniwala ba kayo na ito po ay namana ni Sara Duterte sa ama? Kasi napakita na ako kanina ng reference na yung pagiging gano'n nga po, ang pagiging kurong-kurong nga po, namamana po pala ito ng 50%. Di ba? So kayo ba, papayag ba kayo na nagkaroon na nga tayo ng isang presidenteng, di ba, merong sakit na narcissistic personality disorder? Papayag pa ba tayo na magkaroon pa ulit tayo ng isa pa? Sa pamamagitan nga po ni Sara Duterte? Amo naman. Takairon ako pag naging congresswoman si Cynthia Villar, may kukontra na talaga. Sana nga, no? Sana wag manalo. So, yan. So, mixing topic lang po tayo mga kababayan, no? Kasi medyo may lakad po tayo mamaya, no? So, baka mag-live stream po kami mamaya nila Stephen, pupunta po kami sa ABP, sa ang Bombero ng Pilipinas headquarters, no? So, yun so, ulitin ko lang mga kababayan, no?
51% mo na, Boss Takeru. So mga kababayan, no? So, ulitin ko lang po, kung kayo po ay wala pa pong party list na napipili, baka gusto nyo po i-consider po yung ABP. At kung sila po ay mananalo, promise ko po sa inyo na kung ano man yung problema ninyo, na makakatulong po ang mga congressman, especially po itong ABP, sasamahan ko po kayo. Di ba? So yan na. So thank you mga babayan, no. May topic lang po ito, 30 minutes lang naman pala ito, no. Takero, yung JDB, napapansin ko yung mga post niya palaging may patama sa gobyerno. Hindi, actually mga babayan to lang, no. Sa akin wala namang problema, in my own opinion, na mag-criticize sa gobyerno. Yung pag-criticize sa gobyerno, okay naman yon. Kasi ang gusto naman natin improvement. Pero yung ginagawa kasi ng mga Duterte fanatics, hindi naman po kasi pag-criticize yun, paninira. Magkaiba po yung paninira sa criticism. Well, kung type ni Brother JDB, type nyo talaga yun. Wala naman tayong nagawa dun sa niya, di ba? Ayun. So yun na. So hello po, welcome to the Philippines ICC. Butin na lang, wag lang guy. Okay. So thank you mga babayan kay Gaming Artiola, kay David Santos, kay Augusto Canapin, kay Nila Galvez, kay Ma'am Gloria Marquez, kay Helen Tabarosa. Hello po, no? So thank you mga babayan, no? So kayo po, ano po masabi niyo sa content natin ngayon? Kayo ba naniniwala ba kayo na si Sara Duterte may saltik sa ulo? At naman lang ito kay Digong. So, pa-comment na po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. At yan po sa team replay. Pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, sa muli po, kita na ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you kay Ma'am Eberlita, kay Robbie Ong, kay Anthony, kay Lynn Mariano, kay Daniel, kay Baby Ruth. Salamat po. Thank you po. Thank you po. Salamat. Salamat. Bye-bye. Kay ano pala? Kay Same Body. Hello po. Hello. Kay Ces Trinidad. Maraming salamat. Bye-bye po. Pinay from DC.